Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kwento nila Benilyn Burke at ang kanyang anak na si Jellica. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Sa video na ito ay bubusisiin natin ang bawat detalye ng pagkawala, ang investigasyon, ang salaysay ng suspect, ang pagdilitis at ang masalimuot na paghahanap ng hustisya para sa mga biktima. Sa mundo ng mga dating apps at online na pagkakaibigan, sino ang mag-aakalang ang simpleng paghahanap ng pag-ibig ay mauuwi sa trahedya? Ito ang kwento ni Benilyn Burke at ng kanyang anak na si Jellica. Si Benilyn Burke ay 25 taong gulang, ay isang masayahing ina mula sa lalawigan ng Samar sa Pilipinas. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang masipag, matyaga at may matayog na pangarap. Gaya ng maraming Pilipina, pinangarap niya ang isang buhay na higit sa kahirapan. Dito niya nakilala si Lexington Burke, isang banyagang lalaki na naging kaibigan niya sa internet. Sa simulay, palitan lamang ng mensahe, pero kalaunan ay naging matatag ang kanilang ugnayan. Pagkatapos ng ilang buwang pag-uusap at pagpapalitan ng video calls, nagtungo si Lexington sa Pilipinas at noong June 28, 2018, ikinasal ang dalawa sa isang simple ngunit masayang kasal sa Samar. Isang buwan matapos ang kanilang kasal, isinilang ang kanilang anak na si Jellica noong August 19, 2018. Ang kanilang buhay bilang mag-asawa ay nagsimula sa Pilipinas, ngunit gaya ng maraming inter-country couples, napagpasyahan nila Benilyn na magpunta sa United Kingdom upang doon maghanap ng mas magandang oportunidad para sa pamilya at manirahan. Sa simula, magkasama silang nanirahan sa UK bilang isang pamilya, ngunit gaya ng maraming bagong imigrante, naharap si Benilyn sa mga hamon ng pagiging dayuhan, pag-aadya sa kultura, paghahanap ng trabaho at pagiging ina sa isang banyagang bansa. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang lumabo ang samahan nila Lexington. May tensyon, hindi pagkakaintindihan at unti-unting nawala ang init ng kanilang pagsasama. Dumating sa punto na si Benilyn ay kailangan ng humiwalay kay Lexington. Lumipat siya sa isang emergency shelter sa Kingswood malapit sa Bristol, kasama ang kanyang anak na si Jellica. Sa kabila ng hiwalayan, may mga ulat na si Lexington ay patuloy pa rin gustong maging bahagi ng buhay ni Jellica. May mga usapan patungkol sa custody arrangement at pagtulong kay Benilyn. Si Benilyn ay nagsumikap mag-isa sa UK. Siya ay sumanib sa mga lokal na support groups para sa mga solo moms at nakipagkaibigan sa kapwa Pilipina at single mothers. Habang sinusuong niya ang bagong buhay, nagsimula siyang makipagkaibigan muli online. Dito, nakilala niya si Andrew Ines, isang 50 anyos na Scottish software engineer. Ayon sa mga ulat, tila maayos ang simula ng kanilang pag-uugnayan. Si Andrew ay tila isang lalaking may matatag na buhay at matino sa paningin ng iba. Ngunit sa likod ng mabait na anyo, may itinatagong hindi magandang ugali si Andrew. Sa mga mensahe, unti-unti nitong dinedirekta ang usapan sa personal, sexual at minsan ay nakakatakot ang tono. Nangako siyang tutulungan si Benilyn, bibigyan ng trabaho at matitirahan basta sumama lang siya sa kanya. At dahil sa kagustuhang makaalis sa mahirap na kalagayan, pumayag si Benilyn at sumama siya kay Andrew sa kanyang lugar sa Dundee, Scotland kahit 2 linggo pa lang silang magkakilala online. Noong February 18, 2021, isang video call ang naganap sa pagitan ni Benilyn at ng kanyang kapatid na si Sheila. Sa tawag na iyon, sinabi ni Benilyn na sila ay nasa biyahe papuntang Scotland kasama si Andrew Ines. Sa isang punto ng tawag, tinanong ni Sheila kung nasaan si Andrew. Ibinalik ni Benilyn ang kamera at ipinakitang walang tao sa upuan ng driver, na tila mayroong kakaiba, pero binaliwala muna ito ni Sheila. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na sumasagot si Benilyn sa mga tawag o mensahe. Nabahala si Sheila at nagsimulang kontakin si Andrew. Ngunit purong malabong sagot lang ang natanggap niya. Sinabi ni Andrew na ibinaba raw niya si Benilyn at ang bata sa isang cafe sa Glasgow at may iba raw lalaki na kausap si Benilyn at siya ay sumama dito. Paulit-ulit ang palusot ni Andrew. Sinasabing ligtas daw si Benilyn,
ngunit kailangan niyang itago ito sa mga otoridad. Habang tumatagal, lalo naging kahina-hinala ang kilos ni Andrew. Nagpadala siya ng video kay Sheila para patunayan na ligtas si Benilyn, ngunit luma ang video. At sa mga mensahe niya, sinasabi niyang wag na mag-alala si Sheila, na ligtas ang kapatid niya at hindi na dapat siyang magtanong pa. Noong March 1, 2021, opisyal nang iniulat na nawawala si Benilyn at Jellica. Isang malawakang investigasyon ang inilunsad ng Avon at Somerset Police kasama ang tulong mula sa Scottish authorities. Mabilis silang nakahanap ng lead. Isang sasakyan na pag-aari ni Andrew Ines ay namataang bumiyabiyahe papuntang Scotland lampas pa sa hangganan. Noong March 5, 2021, isinagawa ang operasyon sa tirahan ni Andrew Ines sa Tron Avenue, Dundee, Scotland. Paglapit ng mga pulis, binuksan ni Andrew Ines ang pinto ngunit bahagya lang at sinabing wala siyang kasama kundi ang kanyang anak na babae. Naramdaman ng mga investigador na may mali sa ikinikilos si Andrew, kaya sa pilitang pinasok ng mga pulis ang bahay. Ang bahay ay tila nasa gitna ng renovation. Gulo-gulo, tanggal ang mga kitchen unit at may mga kasangkapan sa hagdan. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, doon niya bininyag sa mga pulis ang nakakagimbal na katotohanan. Ito ang sinabi ni Andrew, "Pinatay ko sila. Nasa ilalim sila ng sahig sa may kusina." Inaresto agad si Andrew Ines at dinala sa kustodiya at kinabukasan, sinampahan siya ng kasong double murder para kay Benilyn at Jellica. Isinagawa ang masusing paghukay sa kanyang kusina gamit ang forensic teams, anthropologist at geologist. Pagkatapos ng halos 2 linggo, noong March 19, natagpuan sa ilalim ng sahig ang bangkay ni Benilyn at Jellica. Sa ginawang postmortem, lumalabas na si Benilyn ay pinaslang gamit ang martilyo. Siya ay may malalim na sugat sa ulo, saksak sa dibdib at matinding internal injuries. Pagkatapos ng 2 araw, matapos paslangin si Benilyn, ay hinalay ni Andrew Ines si Jellica at pagkatapos ay sinakal at pinaslang din. Ang kanyang hubad na katawan ay ibinalot sa mga sako ng durog na bato, tarpaulin at kumot at inilagay sa tabi ng kanyang ina sa ilalim ng sahig. Ang masaklap pa, nakita ng 7 taong gulang na batang babae na hindi natin papangalanan ang halos lahat ng nangyari. Siya ay naging bihag sa bahay ni Andrew at nilak sa banyo at sinabihang huwag magsumbong. Ang batang babae ay dumanas ng pang-aabuso, pisikal at sexual habang pinipilit ni Andrew na magpanggap silang mag-ama. Habang patuloy ang forensic investigation, inilahad ng mga pulis ang mga natuklasan tungkol kay Andrew Ines, isang software developer na ipinanganak sa isang military base sa Germany noong 1970. Nagtrabaho siya sa mga kumpanya ng video game, nag-aral sa University of Aberdeen at nagkaroon ng pamilya sa Japan. Ngunit matapos ang hiwalayan nila ng kanyang asawa, bumalik siya sa Scotland ng mag-isa. Lumalabas sa investigasyon na si Andrew ay gumagawa ng isang scraper tool, isang software na otomatikong nag-aani ng impormasyon mula sa dating websites. Ang may pinakamataas na puntos ay mga katulad ni Benilyn na batang ina, may anak na babae at naghahanap ng pag-asa. Noong January 31, 2023, nagsimula ang paglilitis kay Andrew Ines sa High Court sa Edinburgh sa ilalim ng pamumuno ni Lord Becket. Umamin siya sa pagpatay kina Benilyn at Jellica, ngunit itinanggi ang intensyong gawin ito. Ang depensa niya ay diminished responsibility, isang kondisyon kung saan hindi raw siya ganap na responsable dahil sa matinding emosyon at hallucinations. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Andrew na nagpanting ang tenga niya matapos isiping kahawig ni Benilyn ang dati niyang asawa. Sa sobrang galit, ginamit niya ang biniling martilyo, pinukpok si Benilyn hanggang sa ito ay mapaslang niya at pagkatapos ay ginahasa at pinaslang niya si Jellica. Nang tanungin siya kung bakit niya inilibing ang mga katawan sa ilalim ng kusina, aniya, gusto kong bigyan sila ng desenteng libing at magkasama silang dalawa. Ngunit alam ng mga investigador
na ito ay isang pagtatangkang pagtakpan ang karumaldumal niyang ginawa. At noong April 2023, matapos ang masinsinang paglilitis, hinatulan si Andrew Ines ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 36 years. Isang hakbang ng hustisya para kina Benilyn, Jellica at sa batang si Jane Doe. Umiyak ang mga kamag-anak ni Benilyn sa Pilipinas habang pinapanood ang hatol. Hindi nila matanggap ang biglaang pagkawala, lalo na ng isang batang kasing edad lang ni Jellica. Nagluksa rin ang Filipino community sa UK at maraming Pilipino sa Scotland at England at nag-organisa ng candlelight vigil. Hindi na maibabalik pa sina Benilyn at Jellica, pero ang kwento nila ay mananatiling buhay. Hindi lang bilang isang headline, kundi bilang babala, aral at inspirasyon para sa mga kababaihan at ina na patuloy na lumalaban para sa magandang kinabukasan. Maraming salamat sa panonood ng kwento nila Benilyn at Jellica. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.